faith. May God bless His holy word. Pabilin sa pagtindog. Let's pray. Ginoo, salamat sa imong mga pulong. Among gibasan ini gabion. Pasalamat kami Ginoo nga and believe that your word is infallible. Og nagapray kami Ginoo nga imong hatagan og guidance and enlightenment of the Holy Spirit nga masabtan namo ang imong pulong sa simple nga pamaagi. O Dios, ang akong kaalam limitado, ang akong kahibalo og iniskwelahan kulang kayo ni Ginoo sa pagtugkad sa imong pulong, but please be gracious sa moa Ginoo. Through the leading of the Holy Spirit, masabtan namo ang imong pulong sa simple nga pamaagi. Ginoo, giyahi kami o gatagi kami kaalam. Kiningihangyo kanimo Lord tungod kay sa among kaugalingon, igida mo kini mahimo o Dios. Tugyan namo nindiha kanimo pasalamatan ug dauman nga madawat pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Kalingkod ang tanan. Ang libro sa Galatians gisulat ni Paul alang sa mga Kristohanon nga tuwa sa Galacia. Og dinhi sa chapter 6 makita nato ang pag-encourage ni Paul sa Galatian Christians. Ang Galatian is a place og gi-address ni Paul sa mga Kristohanon nga tuwa sa Galatians. Og dinhi sa verse number 9 yun ba sa Biblia, and let us not be weary in well-doing. Yun sa pulong sa Ginoo, og dili ta maluya. In well-doing. Di ta maluya sa paghimo og maayo. Why? For in due season, we shall reap if we faint not. Kasi dili madugay nga panahon, makaani ta kung dili ta maluya. And then, sa verse number 10, as we have therefore opportunity, Kristohanon, kung kita aduna pa'y kahigayunan, let us do good unto all men. Ingon sa Biblia, maghimo tag maayo sa tanang tao. Especially, notice, we are required to do good unto all men. But adunay special. Especially, kinsa man nga himuan na to good. Especially unto them, kinsa ni sila? Who are of the household of faith. Katong naa sa panimalay sa pagto, kinsa maning household of faith? Mao ni ang family sa pastor. That's the household of faith. Staff sa church, that's a household of faith. Especially good sa household of faith. Especially good sa pastor, sa family sa pastor. Ingon sa Biblia, maghimo ka og good. Nakaroon nga gabi ang title sa mensahe is Quitting. Una ang atong tema. Quitting. Unsa ang word nga quit? Undang. Undang sa undang. Quitting. Kay, ang realidad, anybody is prone to quit. Strong men, we have seen and heard of strong men, they quit. Even sa Biblia, makita nimo ang, even the prophets, some of them have quit. Even the apostles, the 12 apostles, si Jesus ang ilang maestro. But some have quit. Ingon pa ni Peter, I go a-fishing. Undang nako pagkadisipulo. Mobalik nako og pangisda. Si Tomas, miundang. Si Kristo na gani nagtudlo ato. Sa ato din si Pastor James ang nagtudlo, nagyoy mo undang ani. Pero ang atong tema, quitting. Undang na sa pag-undang. Buti pa sabot, ayaw undang. Kung naplano ka mo undang, di arataman sa imong plano. Undangin na. Amen? Susama rin sa tema nga keep going. Ang quitting. So, muundang na ta sa pag-undang. So, sumala sa akong giingon, ang pag-undang,
Wala ni gipili nga tao. Pastors have quit. Nanay mga pastors nga ni undang. Amen? Nanay mga gitawag nato nga famous evangelist ni quit. Ang uban ni resign. Ang uban ni unsa pa ni gawas sa resign, unsa pa? Ni kana bitawng tigulang na mukuha na sa retire. Oh, na ini retire, na ini resign. But being a pastor, I don't believe in retirement. Kaya bisag tigulang na ka, you can be there to guide the church, supervise, tingali din ka mawali, lingkod din lang ka dito. Di man siguro maayo nga mo retire ta no sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Kaya ang retire, kabalo mo sa nang retire? Dili oy. Ilisan og ligid. Di ba baguhag ligid, i-retire. Pero kini gid ang retire gid is di gyud nato ni ikalimod, na gyud ni sa trabaho na resignation, sa trabaho na retirement. But I don't believe nga sa pag-alagad sa Ginoo, I don't believe in retirement. Amen? Gani, si David, silang natigulang na siya, ang iyang faith ning fail. Delikado gyud ay basta magkaedaran na, ang iyang faith na weaken na. Wa na siya, murag iyang pagsalig sa Ginoo, nakulangan na. Instead of trusting the Lord, iyahan nang gipaihap. Pila ka ba katong sundalo? Joab, pala ko gihap. Ingon ni Joab nga, dili. Kay masuko ang Ginoo. Pero ingon sa Biblia, ang word good ni David nag-prevail. So iyang giihap. Og tungod kay giihap ni Joab ang sundalo, unsay silot? Gipapili isa sa Ginoo. 3 years famine? O unsa ba to? 3 years nga mo run away sila sa ilang enemy? O 3 months? 3 years famine? O 3 months mo run away mo sa family? As sa inyong enemy? Or 3 days nga pestilence? Ingon pa ni David, let us not fall into the hands of the enemy, but let us fall into the hands of the living God. So, 3 days pestilence. Og ni anang 3 days pestilence, 2,000 kapin ka mga sundalo na nga matay. Tungod kay iyahang giihap ang iyang sundalo. Giihap. Nganong giihap niya? Kulang iyang pagsalig sa Ginoo, ning fail na ang iyang pagtuo. So karon nga gabi Kristohanon din sa pulong sa Dios. Dili ta makagarantee how strong we are, how faithful you are, how dependent you are, because sa atong physical nga ability, we are prone to quit. Kamong mga estudyante, let me tell you something, don't quit. Amen? Kamong nga na mga trabaho, don't quit. Padayon, sa atong pag-alagad sa Dios, don't quit. Amen? Sa Bible reading, quitting. Sa inyong prayer life, don't quit. Quitting. So, adunay tulok ka W nga atong timan-an karon nga gabi about quitting. Undang or hunong sa paghunong, or hunong sa pagundang, or undang sa paghunong. Asa man ang pilion, anak, pili lang. Basta kay quitting. Undangan na ni natong musurrender ta. Gamay ra kayo nga hinungdan, mundang na. Gamay ra kayong rason, backslide na. Di na ko musimba, sang ako gibinlag sudan. Oy, kumpiyansa ta? Narabag yung ingon ana. Sa Biblia bitaw, ang hinungdan nga na tintal si iba, pagkaon. Wala man na tintal si iba sa anything but may tungod sa pagkaon. Sa simbahan pod, daghan biyag mo backslide. Pagkaon ra hinungdan. Wala nga ang yawa, di gyud niya walaon nga tentasyon ang pagkaon. Magbantay yung ka ng pagkaon. Di ka mabinlag ice cream,
mahiubos yung ka ba? So, munto nga, gihatagan sila ni Pastor Ugduryan, yung kami umihatagi. Lah, ato gini sigurohon nga mahatagan tanan, kaya basig na mabackslide yan eh. So, tulo ka W about quitting. So, verse 9, the Bible says, and let us not be weary in well-doing. Notice the phrase, not be weary in well-doing. Dili maluya sa maayo nga pagabuhaton. Angay ta maluya anang mga butang nga dautan. Dapat maluya na ka sa pagbuhat og sala. Amen? Maluya na ka sa pagbuhat anang di maayo. Maluya na ka anang imong mga o tingali bisyo. Angay ka maluya na. But in well-doing, yung sa Bible, let us not be weary. Dili ta maluya. Sa libro sa Isaiah, na bersikulo nga gaingon, let us not be weary. Naikanta na? Saan nga kanta? Weary and faint not. Nalimtan ako ang tono. Nga dili gyud ta angay mag-weary. Ang weariness, the Bible says, much study is the weariness of the flesh. Kini bitang daghan kay kagtun-an o kamo mga estudyante. Magdungan og exam tulo ka subject. Katesting mo na. Magdungan og exam 4 ka subject. Katesting ko na sa una, eskwela ko Bible school. Dungan og exam 4 ka subject, saka sa talisay. Alas 2 kadlaw tuon gyud duot kay pag alas 8 exam. Pag alas 9 exam. Pag alas 10 exam. Usam dunganon gyud pwede ra man ni. Dili gyud kay hangyoon nimo ang maestro, sir pwede ug man dili karon na ato schedule, atong oras, ato nang exam karon. Basta kay ang imong answer sa New Testament survey, tuan nimo nabutang sa Old Testament survey. Karambula. Dili lalim. Pero yun sa Biblia, let us not be weary in well-doing. Labi na sa pag-alagad sa Dios. Kristohanon, sa paghimo og maayo di ta maluya. Sa paghimo og dautan angay ta muundang din ha. Pero sa pag-alagad sa Dios, the Bible says, let us not be weary. Di gyud ta maluya. Nabay time nga mobati kag kaluya? The answer is yes. Nga bisan sa akong personal life, isip pastor, nagay time nga naluya ko. Sa imuha na po'y time nga naluya ka. Pero ang weariness is not the excuse nga mupadayon ba? Kanabi ito ang mga nag-apil og dagan, either sprint or marathon, di nalalim ba? Kanang nag-apil og sprint, pila man ang sprint? That's 100 meter dash? Sprint? Sa 100 meter dash, ang fastest man in the earth, makuha niya og 9 seconds. Di ba si Usain Bolt. Pero naapsa na siya ni Justin, ano? Nakuha niya og 9 seconds ang 100 meters. Di na lalim ng 100 meters ba daganon. Pero kuha niya og 9 seconds. Sprint. Sa last nga nakita nako sa Olympics, Filipino, nakuha niya ang 40 kilometers, nakuha niya og 2 hours and pila to ka minutes. Basta kay kung i-total nimo ang iyang speed sa iyang dagan nga gi-range niya og 2 hours ang 40 kilometers, mo range siya og speed between 7 to 10 kilometers per hour. Dali man ka bisag mo 5 lang, kanang 5 nga maintain mo na nga speed. Pagdagan nimo og first 5 kilometers wala na. Mubati na ka og weariness. Maluya na ka. Gawas lang siguro bisan pagpraktisado ka. Muabot gyud si mo ang weariness. Kung nakatesting mog dagan, kaje nakatesting kag jogging, mawiri gyud ka. Oh, weary oy. Bisan pag 1 kilometer imo nang murag 1 kilometer lisod na i-dash ba.
Siguro sa marathon, jaging-jagingon lang kaya, pero i-dash ni mo na, di na lalim. Moabot yun ang weariness. What I'm saying, nga sa pag-alagad na to sa Ginoo na agyo'y weariness. Pero yun sa Biblia, let us not be weary. Amen? Dili ta maluya. The thing is, nga maluya ang Kristohanon, it's because na temptations, say na afflictions, say trials, na mga hindrance, mao ni siya ang mag-cause of weariness. But the Bible says, in order pag makita na nimong mga babag, the Bible says, looking unto Jesus, Hebrews 12:2, the author and the finisher of our faith. Si Pastor Roy, ingon pa niya, bike ko, Pastor, ang iyang hilig, bike. Kung mo bike siya padulong sa iligan, dili siya maghuna-huna nga iligan iyang adtoon. Sugod siya dinhi sa bulwa, iyang hunahunahon wato siya kupol. Pag-abot niya kupol, maghuna-huna na po siya nga wato siya mulugan. Pag-abot niya mulugan, maghuna-huna na po siya nga wato siya alubihid. Pag-abot niya alubihid, iyang plano wato siya og lagindingan. Abot niya lagindingan, oy, adto ko gitagom dol na. Pag-abot na po gitagom, sison sa gitagom. Tong lugar ni Michael. Libertad. Tong Libertad. Hantod nga makaabot siya og iligan. Pero pag starting na di siya maghunahuna nga iligan yung adtoon kay dayua pa tong iligan, oy. So ngayang hunahunahon ang sunod nga barangay nga iya magyan, oy, dol ng Libertad. Oy, dol na. Dili ka para sa ragod ni aning maglakaw bitaw ta. Sa atong paglakaw, sa atong daily walk, para sa nang moadto ta og SM. Kabalo ba ka unsay mahitabo ito sa noon? Wa ka unsay Xavier Heights? Wa ka kabalo. Wa ka kabalo pagikan mo niya. Nindot kayo, nindot kang biyahe. Pag abot mo Xavier Heights, traffic mo na kay dire. Pero kung dire pa lang nakita na nimo nga traffic Xavier Heights, dili na ka moadto og SM kay traffic kay Xavier Heights, di ko moadto og SM. Pero the good thing is, dili itugot sa Ginoo nga makita nimo unsay nahitabo dito aron nga di ka mawiri. Kung nagplano ka mo dito, ay ha pa na nimo makitaan at di uy, traffic man dai dire pero alanganin naman ibalik. More than halfway naman ko. SM mo nya Xavier Heights na ni, alanganin na noy. Bahala traffic, sige subok na lang ta. Di ba? Mo na nakanindot. Mo na nga Kristohanon ningon sa Biblia, weary not. Pero meron nga W. Quitting, weary not. Dili gyud ka mo quit. Kaya nga naman, ang tao ra nga mo quit, kanarang tao nga na weary. Di kapoy. Pero kung dili ka kapoyon, di gyud ka muundang. So, ang weariness is one of the reason nga mo quit ang Kristohanon. Aron dili ka mo quit, weary not. Amen? Ayaw kaluya. Aron di ta maluya, dapat ang atong stamina ligon. Diba sa race? Dapat na kay enough nga energy para ana nga race. Na kay enough nga sa pay tawag na stamina, energy, mga strength nimo para ana nga race. So sa atong pag-alagad sa Ginoo, una nga W is weary not. Garantiya, you will quitting if you weary not. And then number 2 nga W, diya kapon sa verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap. Notice the phrase, in due season we shall reap. Unsa nang due season? Familiar mo sa due process? Dili ba na diha dayon madawat nimo ang hostisya nga imong gusto. Nganuman adunay due process. Di mo na pwede nga gikulata ako igsoon, kinahanglan mo bayad di siya dayon. Dili napay due process again, magi pa kag purok. Kuman sa purok mo ato pa kag barangay. Kung di mo magkasinama sa barangay, mo ato pa ka sa Hall of Justice na ay due process. Bisan man gani ang igagaw sa asawa, gipatay niya iyang amahan. Aw napatay, gipatay ba to? Mura gipatay man gid niya. Wala na priso, diha dayon, pila pa to ka bulan? Dugay pa yung taon na priso. Murag 3 months, 1 siguro, more. Patay ni iyang papa. Tinigbasa sila. Mga isog kay kaliwat, pwede sila. So napatay ni iyang papa, pero wala pa na priso dayon. Kay naay
due process. Sa pag-alagad nato sa Ginoo ingon sa Biblia, in due season we shall reap. Notice, pagkakita nimo sa rambutan, kaon kog rambutan. Di man mo makaon kay green pa man na. So naay due season. Amen? We shall reap. Kano sa man na nato ma-reap? August, last week, or maybe first week sa September. Maghulat ka sa due season. The Bible says, in due season we shall reap. Makaani gyud ta, ay lang pagdali. Amen? Pagtanaw lang nako sa durian, magunaw na kanus sa mahinog oy. Last week sa August or first week sa September na ay due season. Muna Kristohanon, number 2 nga W is worry not. Ayog kabalaka. Dito ko nagtanaw-tanaw ko sa durian, akong estimate kani nga punuan mga 100 gid ni. Pag sunod ako balik, murag basin 80 na lang siguro. Katong permero diri nga punuan dagko-dagko naman. Estimate ako to permero 50 karon nakita na ko murag 20 naman lang. Pero worry not. Di ta mabalaka. Kay in everything give thanks. Amen? Kay sa fruit bearing trees naay abortion. Familiar mo sa abortion? Kanang fruits nga dili makaya sa punuan, iyahan nang i-abort. Kay ang tendency kung daghan kayo og bunga ang prutas, naay tendency nga mamatay ang punuan. Kung dili niya ma-abort ang bunga, ang punuan mao'y mamatay. So, di-design na siya sa Ginoo nga, gamay pa man ka nga punuan, so gamay ra kag bunga. Ang di nimo makaya, imo na siyang ihulog. Dili na akong desisyon, o dili ako ang design na. Kaya kung ako magbuot, di ko to ihulog, kasayang na to. Ipabunga gito siya. Pero ang gidesign sa Ginoo, i-abort pa niya para makalahutay ang punuan, dili mamatay. So, design na sa Ginoo. Usahay na agad sa to nga mawori ta, di ba? Mabalaka ta. Hapit na rabang exam. Wa ko'y pangbayad. Normal gyud na. Hapit na rabang kuan. Tingsingil, wa ko'y kwarta, wa ko'y ikabayad. Putlan gyud kog kuryente ani. Mawori gyud ta sa atong physical, sa atong pagkaunod nun, na gyud ning worriness. Weariness and then worriness, mawori ta. Pero sa Biblia, in due season we shall reap. Ayaw lang ka worry kay naagyoy due season. O kung di lang ka magdali, God's timing is always the right time. Kamu bitaw nga mga estudyante, kitsa ko'y first year, gusto na yung ka maabot og fourth year. Pero na may due process. Agian man gid mong first year, second year, third year, fourth year. Pag fourth year nimo, abin mo humana, napay board exam. Ano man ang opat na katuig? On sa board exam ba? Pero due process. Unya pag board exam, agoy, human sa board exam. Ngutanan na, makapadulong. Sir Salva, take off. Uy, di ba bagsak man ka? Mo gani, tikotro. Dili lalim. Pero di lang kita magdali kung unsay plano sa Ginoo. Amen? Kaya sa Biblia, for my ways are not your ways. Neither are my thoughts your thoughts, saith the Lord. Kaya nga naman, kaya ang iyang way is better kaysa ato ang way. So, worry not, ayaw kabalaka. If ever ma-fail ka sa mga exam, if ever sa board exam, wa ka kapasar, worry not. Keep on praying, keep on begging God, and I believe at the right time, ihatag na sa Dios. Ginatanaw sa ginimong kasing-kasing, basin, dili pa anak nga time. Pero, worry not. And then, ikatulo, we shall reap if we faint not. Naay kondisyon sa reaping. Atong expectation nga ay kalami, makarip na gyud ko. Pero naay kondisyon. Ang kondisyon, aron ka makaani, aron ka makakaon, ingon sa Biblia, if, unsa daw? We faint not. Kung dili tama, unsa nang faint? Dili tama, luya. Di ta ma-faint, di ta makuyapan. Grabe nga tayo na, faint is fainting, kuyapan man na.
Ingon sa Biblia, if we faint not. So, number 3 nga W is weaken not. Ayaw ka weak. We are prone to weakness. Naagid tayo weakness. Pero ang ikatulong nga reminders, quit quitting. You can quit quitting if you weaken not. Dapat dili ka ma-weak, dili ka maluya, dili ka ma-faint. Kaya nga sa Biblia, we shall reap if we faint not. Kini bitawng mga farmers, laliman ka mag-gardening lang, magtanom kag pitsay, that's pila ka days ang pitsay to harvest? 105 days? Ayha ka maka-harvest? Uy, di nalalim ba? Ang uban, kung saktog abono, saktog bisbis, na uban, makuha nila 75 days. Di nalalim. Unya, everyday ba na bisbisan? Di man kag everyday ka magbisbis? Tanom kag okra? Oh. Naagyod siya time. Dili nimo siya mapuwersa. Hulaton gyud nimo. Pero ang kondisyon, makarip ka if we faint not. Same thing sa atong pag-alagad sa Ginoo. Serving the Lord is an investment. But ang imong investment, mahimo ni nga useless if you faint. Kini imong pag-alagad sa Dios karon imong pag-adtog simbahan, iba na ilalim. Ano mo anhi magsimbahan? Una sa tanan, tugnaw kayo, tunog, sipunon ka. Pero nganong naaman ka dinhi karon? Because you are making an eternal investment in heaven. Na kay reward ani. And besides, di lang dito sa langit, bisan dinhi sa kalibutan, hatagan ka sa Ginoo good health. It's because you are serving the Lord faithfully. Hatagan ka sa Ginoo blessing. It's because you are doing God's service. Your labor is not in vain. So, Kristohanon, we cannot. Ha? Dili gyud ta ma-weak. Og normal gyud ang weakness. Pero sa atong weakness na ay Ginoo nga mohatag sa tuwa og strength. And lastly, in verse 10, 6:10, the Bible says, as we have therefore opportunity, notice the phrase, we have opportunity, let us do. Sa pag-alagad sa Ginoo, daghan gyud og opportunities. Amen? Sa song leading, kinsa may gusto mo muli dinhi og kanta? Ako, kapagaw-pagaw na raba ko. Di naginot na niya akong tingog. Naghulat rin ko, nantay mo, volunteer pastor, ako'y sunglid. Kanindot, anak, mutindog ka din niya, mo sunglid, magamit ka sa Ginoo, amen? Siya ba naghatag sa imong tingog? Unya, dili ka mo pagamit sa imong tingog para sa Ginoo? Naay opportunity sa pag-alagad sa Dios. Dinhi sa simbahan, daghan kayo opportunity din Ganyan, Brad Alimar, salamat. Kita siya opportunity, namugha. That's an opportunity. And that is serving the Lord. Amen? And I believe, sa pagpamugha ni Brother Alimar, kato, dili ito ingon nga kalimtan. Ingon sa Biblia, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Itong pagpamugha ni Brother Alimar, dito, wala nagpiyong ang Ginoo. Na ato'y reward. And I believe nga nagyoy reward ang Ginoo anak. Naay opportunity sa service. Pastor, unsay akong matabang si Brad Ruji. Last week ba to? Nag-ingon ko nindot nga Bisaya. Oh, yun siya. Pastor, ako nang i-encode. That's an opportunity of service. Kay kabalo man siya. Kay kung kabalo pa ko mo encode, ako encode ito Hindi kabalo anak. Na may laptop dire, kuan raman, lapad nga computer. Laptop, lapad nga tupperware. Oh, so, nagyoy opportunity sa pag-alagad sa Ginoo. So, find something to do. Amen? And when you find something to do, don't hesitate. Do it heartily for the Lord. Kaya ang Ginoo mohatag sa imong reward. Dinhi, sa iglesia, makita na to. Tanan nga nag-function dinhi. Someone has done it. And then ask yourself, Lord, what can I do for you? Amen? Kaya nagyoy opportunity. As we have therefore opportunity, let us do. So, number 4 nga W, waste not. Dili ta mag-usik. Amen? Ayaw usiki imong time. Find something to do for the Lord. God, when Jesus came,
In this world, he only have 33 years. And in those years, no time was wasted. Even when he was 12 years of age, he did something na dili gyud malimtan. Mga doctors, iyahan ng giatubang. Amen? 12 years of age. Nag-perform na siya milagro. Kamu mga 12 years old, you can do something for the Lord. Sir, 7 years old pa man ko. Oh, sa Biblia, kinsa man tong 7 years old nga king? Josiah, at the age of 7. Ayaw limitahi ang imong edad. Kung gusto ka mo serbisyo sa Ginoo, ang age dili hindrance. Education is not even a hindrance. Waste not. Amen? Quitting. Don't waste your time. Find something to do for the Lord. Because Jesus has done everything for us. Amen. Sa pagluwas lang niya nimo, gihatag niya ang tanan. Ang tanan nga kusog pagpasan sa cross. Nagkaluhod-luhod na siya. Nagkatumba-tumba na siya. Nibangon gihapon siya. Aron lang nga maluwas ka. Amen? Unya karon sa imong pag-alagad sa Dios, wa pa gani kakaluhod, wa pa gani kakatumba, ni undang na ka. Quitting. Alagad sa Dios. Do it heartily. Ingna ang Ginoo, Lord, mopadayon yun ko, matumba man ko, makaluhod man ko, bunalan man ang akong likod, biay-biayon man ko, birahon man ang akong bungot sa Book of Mark, gibirain ta ng bungot ni Jesus. Giluwaan pa gyud, gilaparo pa gyud. Unya kita, giistoryahan na kita, giingnan na kita, uy, baptis. Undang nga ta ka, uy, kantsawan, madetang musimba ta. Ayaw. Gihimo ni Jesus ang tanan para nato. Busa, buhaton po nato atong pinakamaayo para sa Ginoo. Amen? Quitting. Find something to do. Because what you are doing right now is an eternal investment. Nakahinumdum ko kang King Hezekiah. Giingnan siya sa Ginoo. Hezekiah? Giingnan siya sa Ginoo nga. Giingnan siya ni Isaiah. Hapit na kamamatay. Ingon siya, Lord. Ampo siya, di ba? Hangyo siya, Ginoo. Remember now how I have walked before thee and with a perfect heart. Ginoo, grabing pag-alagad nako sa imuha. Ginoo, tinud-anay yug ko nagserbisyo sa imuha. Ginoo, faithful yug ko sa pag-alagad nimo. Pwede ba, Lord? Ay sa kupatya? Kung sa gingon sa Ginoo? And the Lord added unto him, pila? 15 years. Amen. Nganong gatagan siya 15 years? Because he served the Lord faithfully. Remember now how I have walked before thee. Kung maingon sang Ginoo sa mo, ako na kang kuhaon. Maingon ka, Lord, matinumanon jud ko sa imo ha. Maingon na yung Ginoo, tanaw na to imong bank account. Ay, dugangan ka na ko og 2 minutes. Mora gyud imong lifetime investment dito sa langit, 2 minutes ra. Pero si Hezekiah 15 years. Amen? If you are serving the Lord faithfully, I don't think kalimtan na sa Ginoo. Basin hatagan ka niya 5 years. Basin kung parehas ka kang Hezekiah, basin 15 years. Kung malabuan pa nimo si Hezekiah, basin hatagan ka niya 20 years. Pero let's say, ay iyang edad, 70 anyos na. Unya, gingnan sa Ginoo, pagbantay, kaya ako nakampat yun. Kuhaon na ka na ako, kaya tigulang na ka. Pero paghangyo niya, kung iyang edad, 70 taon niya, gidugangan siya 15, ingabot pa siya og 85. Uy, grabe na. Kaya po palabi 70 plus 15, 85 years old. Dako na kaayo na nga savings. Amen? Sa atong pag-alagad sa Ginoo, di nato na komedyahan. Amen? There is no room for quitting. Serve the Lord faithfully. Let's sing one hymn.
476, let's all stand first and last. It is glory just to walk with Him. Four, seven, six. Atong awiton. Verse number 1. It is comfort for my soul each day. It is joy divine to feel Him near wherever my mouth may be. Bless the Lord, His glory all the way. It is glory just to walk with Him. It is glory just to walk with Him. He will guide my steps aright. May the Lord high. It is glory just to walk with Him. Twill be glory when I walk with Him. Verse number 3. Never from His side again to stray. Twill be glory, wondrous glory. Evermore, everlasting glory all the way. It is glory just to walk with Him. It is glory just to walk with Him. He will guide my steps right through the vale or the high. It is glory just to walk with Him. Amen. Good singing. Sir Jameson, dismiss us in prayer, please. Lord, salamat nining kagabiyon. Yes, Lord. Thank you. Paminaw sa ilang balaan ng puno. Yes. Salamat po sa Lord, sa matag-usap na pasensya para sa kagabiyon. Usab Lord sa safety. Usab sa mga panalangin na niabot sa mga kinabuhi Lord. Usab Lord, ikaw mag-aubat ka namo sa mga pagpamuli karon Lord. Yes, oh God. Tagi kami sa maayong pagbitan Lord. Dito lang kanunay salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Good evening.